Mga kababayan, gaya po ng inaasahan ng marami, naglabas na po or inalabas na po ni Maharlika Boljaquera yung sinasabi niyang ebidensya ng pulburon na ipinupukol nila kay Pangulong Marcos Jr. Ayon po sa kanyang account na ito sa Twitter, sabi niya dyan, Part 1, ang ebidensya. Confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Lisa Tanas Jahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakavangag sa polboron. Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo nang humusga. Kung gusto niyo pa panatalihin si Vangag sa polboronic admin, iaalay na kayo sa pakikipag-bang-bang-bang sa China. Tapos ito pa, pakinggan po natin yung sinasabi ni Maharlika dito. Na ang may hawak pa ay may threat na. Alam ni Lisa Tanas kung sino ang may hawak ng video. Nakausap ko siya kanina. Sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Gigirahin na tayo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Gawin na natin ngayon. Kung gusto mo isave ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, ang exact word niya nga sa akin, parating tayo dyan. Ilalabas din natin. Kaya lang, sabi niya, I have to secure my family and myself. Sa pagkakaintindi ko dun sa pinakinggan natin, gusto nilang patalsikin si PBBM dahil takot po sila sa gera. Yun po yung pagkakaintindi ko, Anyway, ito po yung photos na shinare ni Maharlika Boljaquera sa kanyang Twitter account. So, ayan, yung information. Tignan niyo na lang po. Hindi ako masyadong familiar sa ganito. Hindi ko mai-interpret sa inyo to, Kasi baka magkamali rin ako. Pero dito po sa pangalawang photo na binahagi niya, nakalagay dyan yung citizenship at saka yung pangalan ni President Bongbong Marcos. Hindi naman nakalagay Junior. So, yan, nakalagay Bongbong Marcos. Nakashade yung ibang pangalan. At Bonget, nakalagay at Bonget. And some unidentified male and female cohorts. Ayan, may pirma ng team leader. Pero parang tinakpan. Nakalagay dito, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Ayan po, This was in 2012, yung sinasabi. Bilang reaksyon, una sa lahat, hindi pa natin sigurado kung legit nga yan, Yung pinakitang photos ni Maharlika. So, hindi pa tayo dapat maghusga agad. Pangalawa, ako bilang Pilipino, sabi ko nga dun sa isa kong video, since nangyari yan in the past, siguro pwede ko nang palampasin yan. Pero dapat mangako ang Pangulo, kung totoo man yan, mangako siya at siguraduhin niya na hindi niya yung gagawin sa kasalukuyan. Dahil hindi tama. Kasi siya ang Commander-in-Chief ng AFP, siya ang pinuno ng PNP, at saka ng NBI, at saka ng PIDEA, kasi siya yung presidente So, kung gagawin niya yan, at ginagawa pa niya yan sa kasalukuyan, hindi tama. Mali, kasi may mga ahensya ng gobyerno na siya ang pinakamataas sa Pilipinas na lumalaban sa pulburon, tapos kung ginagawa pa rin niya yan sa kasalukuyan, magagalit po ang tao. Magagalit ang taong bayan, Mr. President, So, sana, kung sa tingin ko kasi kung akong tatanungin nyo personally, since nangyari in the past, 2012 daw, pwede ko nang palampasin. Kung totoo nga, Pero again, at this point, hindi pa rin natin alam kung legit yung pinakita ni Maharlika Boljaquera. Para po sa akin, pwede kong palampasin. Pero sana, wag nang gawin. Dahil, hindi ko alam, Kapag ginawa pa rin niya yung sa kasalukuyan, baka magkawindang-windang po ang kanyang pagdidesisyon, ang kanyang pamamahala sa bansa, Baka yun ang magbitsa sa pagbagsak ng kanyang gobyerno. So, kayo po mga kababayan, ang hirap, Nakakalito. Again, at this point of time, hindi po muna tayo dapat naguhusga. Hindi pa natin alam kung legit talaga yan, Kasi, ang sabi nga po ng PIDEA dati, si PBBM ay never daw naging part ng kanilang watch list. So, sa pagkakaintindi ko sa salitang yon, since day one, hindi siya naging parte ng watch list. Kaya, 50-50 tayo dito. Hindi ko alam kung legit ito, kasi iba yung claim ng PIDEA, Ngayon, kung legit man yan, ulitin ko po, ako personally, pwede ko pong palampasin yan, Dahil nakikita ko naman na may maayos siyang polisiya, especially sa West Philippine Sea. Ayoko na mapalitan siya para lamang madiskaril na naman po ang diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea, And lastly, ang hirap kasi sa mga DDS na to, nung panahon ng kampanya, umugong na yung balitang yan, kumalat na yan, pero sila yung nagtatanggol kay PBBM noon, Hindi sila naniniwala, pinagtatanggol nila na hindi daw totoo, ganito ganyan. Yun na nga, umugong na yan noon. Pero, hindi nila yan pinatulan. Ngayon,
nakaupo ng Pangulong Marcos Jr., nakikita ng mga tao na may magaganda siyang ginagawa ng polisiya, yung mga tao kahit papaano nagsasama-sama na, especially doon sa issue sa West Philippine Sea, no? Nagkakaisa na tayo doon. Naniniwala ko hindi man lahat, pero tayo yung majority na natutuwa at nagugustuhan yung polisiya ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ngayon ganyan na may nakikita na tayo na kahit papaano, kasi ako po talaga para sa akin mas maayos ang pamamahala ni PBBM kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Nakikita ko yung mga tao na nagsasama-sama na biglang ganito, may susulpot, may ipapalabas silang ebidensya, may ipapalabas silang video, no? Part 1 daw to eh. Yan yung unang evidence nila. And I think yung susunod yung video. So, going back, nung panahon ng kampanya, di ba? Kayo yung nagtatanggol kay PBBM patungkol sa issue na yan. Tapos ngayon, gagamitin nyo para yung mga tao magwatak-watak na naman, magalit na naman. Again, hindi po natin tinotolerate yung paggawa ng illegal, no? Or paggamit ng pulburon. So sana hindi yan ginagawa ng Pangulo ngayon dahil ibang usapan na po yun, no? Eh, ang problema, kung yung mga bintang na yan sa Pangulo ay totoo nga at sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin yan, tapos patatalsikin ng Pangulong Marcos Jr., ang papalit naman po ay babaguhin ang polisiya ng bansa sa West Philippine Sea. Parang wala na yata tayong pag-asa, no? Ano ba? Ano pong masasabi nyo? Ako yung nalilito na rin, no? Nalilito na rin ako. Pero again, wag agad maniwala dito, no? Dahil hindi pa ito sinasabi ng korte kung legit man yan or hindi. Kasi nga po, iba yung claim ng PIDEA. Ang claim ng PIDEA ay hindi naging parte ng listahan nila si PBBM. At para naman sa Pangulong Marcos, sana wag siyang gagawa ng kahit anong bagay na ikadidismaya, ikata-turn off ng mga Pilipino. Dahil pag ginawa niyo yon, maglilid ito sa pagbagsak ng kanyang administrasyon, ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino ang magsasuffer. Ito naman si Senator Amy Marcos, hindi ko maintindihan no? Yung tila yung mga polisiya ng kapatid niya, kinokontra pa niya. Isa siya sa tumulong sa kapatid niya para manalo. Pero bakit parang tila doon siya kumakampi sa mga taong gustong patalsikin ang kapatid niya? No? Dapat nakakakitaan natin siya ng concern, ng pag-aalala at pag-akay sa kanyang kapatid, no? Dahil ang kapatid niya ang pinuno ng bansa, ang kapatid niya ang namamahala sa bansa. Kaso kinokontra niya yung mga polisiya. Ito yung EO na inilabas si President Marcos para protektahan ang ating maritime aspect ng Pilipinas, no? Ayan, basahin niyo lang. Tila kinokontra po ng kapatid niya mismo na si Senator Amy, no? Considering kung ako tatanungin, pro-Pilipino yung EO na yon, yung polisiya na yon, no? Kaso kinokontra ng ate niya, no? Para ano? Para sabihin na mas okay yung polisiya ng dating administrasyon. 'Di ba? Nakakalito. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto niyo mangyari sa Pilipinas, no? Ang hirap, no? Ang hirap maging Pilipino at this point of time. Ang hirap maging Pilipino. Pero sino pa po ba ang magtutulungan? At sino pa po ba ang mag-aakay sa atin pare-pareho para umunlad ang bansa natin at maging maginhawa ang buhay natin at umayos po sa bansa natin, kundi tayo po, no? So, let's see kung anong susunod na mangyayari dahil ang susunod daw po na gagawin nila Maharlika ay ilalabas naman yung video. Naku po, President Marcos Jr., siguraduhin niyo po na nasa iyo pa rin ang tiwala ng mga Pilipino. Please lang, kung gumawa ka in the past ng mga bagay na hindi tama, huwag ka na sanang gumawa ngayon sa kasalukuyan. Dahil somehow, may nakukuha ka ng suporta sa ibang tao na hindi sumuporta sa iyo. Ngayon, kung magkakamali ka at sasablay ka, baka mawala ang mga suportang yon or mawala lahat ng suporta sa iyo. No? Sayang yung opportunity ng pagkapangulo mo. Yun lang mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Lagyan nyo lang po sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.